beloved Boss Mike Cervera. Ang fourth State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa grupong bayan, overkill ang higit 12,000 pulis na idineploy para dito. Sobra naman kayo. Kahit na gaano pa karami yung pulis na ilagay dyan, mga kababayan, mas okay nga yan di po ba? Overkill daw. Bakit? Bakit overkill? Gagawa ba kayo ng karahasan? Kung hindi naman kayo gagawa, kung wala naman kayong plano na gumawa ng karahasan, wala kayong dapat ipag-alala. Di po ba mga kababayan ko? Di po ba? Tanong ko po sa inyo, mga kababayan, kung etong mga relihista na nagsasabi na overkill daw yung pagpapadala, pag-deploy ng mga 10,000 pulis. Oo, hindi, 12. 12,000 na pulis, overkill daw. Ang tanong, bakit? Hindi ba dapat sila'y matuwa? Kasi mga kababayan, para magkaroon ng tiyak na kaayusan, ng tiyak na ligtas ang lahat na mga dadalo, pro-man o anti, yung mga nandyan. Ano po? Ako, mas gusto ko yun. Hanggat kaya, kahit gaano karami, yung ipadala ng mga pulis para masigurado ang kaayusan, katahimikan, ano po? Mas okay yun. Pero yung mga magagaliwang grupo na nagrarally, mga kababayan, overkill daw. Paano magiging overkill yan? Diba? Tanong ko lang, paano magiging overkill yan? Kayo rin mismo ang poprotektahan. At hindi lang yan yung mga mamamayan, yung mga dumadaan, yung mga wala namang pake, yung mga bumabiyahe. Ay nako mga kababayan, kung taga Fairview kayo, humanap na kayo ng ibang dadaanan. Kasi kapag ka naipit kayo dyan, sigurado mga kababayan, siyam-siyam ang aabutin nyo. Baka hapon na makapasok kayo sa trabaho. Nasubukan ko yan mga kababayan. Mula doon sa Fairview hanggang doon sa may Tandang Sora, lalakarin mo. Ganun po. Kung sino ho yung mga taga Fairview dyan, yung mga taga Batasan, yung mga taga Letex, mga kababayan, alam nyo yan. Alam nyo yung tinutukoy ko. So ganun mga kababayan, ano? So ngayon, dito po sa pahayag netong makakaliwang mga grupo na nandiyan po na nagsasagawa po ng kanilang pagpoprotesta, kung wala naman kayong gagawing masama, sabi ko nga, wala kayong dapat ipag-alala. Dapat nga magpasalamat pa kayo. Di ba? Sabi ni Iveta Valiente, first time makapanood ng live. Talaga ba? First time nyo lang din mag-subscribe na muna kayo. Eto na, mga kababayan. Bakit naman? Kung bayan, overkill ang higit 12,000 pulis na idineploy para dito. Para sa detalye, narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante Radyo. Eto na mga kababayan. Ano na ang ganap? Pasok! Plansyado na ang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Nako. Pagkatapos ng charity boxing event at relief operation sa Baseco at Malate, Kita nyo mga kababayan ko, pagkatapos ng laban kahapon, diretso agad si General Torres sa Baseco, namigay na ng mga ayuda, yung pong kinita ng boxing match nila ni sino ba yon? Yung isang anak ni Duterte. Ano na pangalan nun? Ano na pangalan nun? Kasi ang dami niyong pinapangalan kita nyo mga kababayan, no? Ang ating general, ang people's champ ngayon, ano? Mga kababayan, ayun, dumiretso sa Baseco at namigay ng mga tulong.
Batse! Barbie! Oh, yan, mga kababayan, yan yun. Siya yun. Oh, tuloy. Dumiretso sa command conference si PNP Chief Nicolas Torre. Ayon kay Torre, mahigpit na seguridad ang paiiralin at mahigit 12,000 na pulis ang ipapakalat sa paligid ng batasang pambansa. Ayun, mga kababayan, ayun na, galing na ho kay General Torre ito na 12,000 po. Pero alam nyo, mga kababayan, alam nyo po, kanina ho, nakamonitor tayo, ang aga ho nung mga rallyhista doon. Opo, nauna pa sila sa paggising ko. Yung mga rallyhista, mga kababayan, nauna pa sila sa paggising namin ni Jen Angeles at ni Chin. Oo. Ay, biruin ninyo, hindi pa kami nagigising, nandun na sila eh. Oo, nakasub na boss. Oo, no skip ads po. Nako, thank you naman ano. Sana all! Pwede ba mga kababayan, gayahin nyo si Boss Ibet, ano? Kapag kaho tayo nanonood ng mga replay o mga upload, baka pwede. Huwag nyong i-skip yung mga ads. Ano? Malaking bagay ho yan dito. Ano? Sa channel natin. Nako! Oo. Dumating na yung sandamakmak na mga notebook, mga coloring book, na mga babasahin. Oo. Hindi po kasama yung isang kaibigan, ano? Na ipapamahagi natin sa isang daycare center, mga kababayan, na magiging benepisyo natin sa ating isasagawa, ano. Oo, eto po yan. Darating na Agosto, ipamimigay natin. Ano po? Kaya nga, thank you kay Bambina eh. Oo, sabi niya, may bag ka na ba? Sabi ko, wala pa. Oo, pero meron na akong ilalagay sa loob ng bag. Sabi niya, ako nang bahala sa bag. Oh, edi thank you, di ba? Ganun ho si Bambina, tapos sinisingil pa. Di ba, Hargon? Oo, mga pinsan ko, oh. Hargon 26, oo. Baka naman, oh, kahit pang burger lang. Oo, ha? Oh, sige na, eto na. Yung mga yan, ho, kabiruan natin yan. Kabiruan natin yan, mga kababayan, ha? Oo, wag niyong mamasamain yung mga biro ko sa mga yan, ano? Oo, ibig sabihin, no, pag ginaganyan ko, mga close natin yan. Sa inyo po, ha? Hindi ho, ha? Oo, wag niyong mamasamain, ha? Wag niyong bibigyan ng, ng mali siya. Oy, sabi mo yan, Argon, ha? Oh, kita nyo, oh. Ma'am Yvette, thank you naman, oh. Sabi ni Argon, oh. Oh, okay, Insan, kita nyo. Sabi ko sa inyo, basta, mga kamag-anakan ko, mababait yan. Parang sa sabungan lang, ano? Parang sabungan. Oh, ikaw, Argon, sa iyo tong burger. Oh, ikaw naman, Bambina, sa iyo yung bag. Di ba, saya-saya? Oh, di ba? Masaya na tayo, nakakatulong pa tayo eh. Hindi puro galit, ngit-ngit. Yung ating mga ginagawa, naku, nakakatanda yun. O ngayon, tanong ko sa inyo. Ito sasabihin ko. Yung mga nagtatanong, anong sekreto? Bakit hindi tayo nabubulok agad, ano? Kasi ho, mga kababayan, masiyahin tayong tao. Yan ang sekreto. Oo, di ba? Armortech, thank you naman po. Oo, yan, oh. Nako! Argon, huwag kang lolo-loko rito na broadcast ko na, Sa bagay, mura lang yun. Ano ka ba? Oo, isang kindat mo lang yan sa Amerika. Diba? Alma Pucan, Prime Acebo, Marian Tomas. Oo, makikipinsa na rin ako. Oo! Magpipinsa na tayo lahat. Pwede naman, di ba? Pwede! Eto na. Mga kababayan. Pasok. Wala rin anyang namomonitor na banta sa seguridad pero may naka-standby na force sakaling kailanganin. Ngayon pa lang ay may mga pulis nang nakapwesto sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan nakastation ang mobile command post. Tama rin naman mga kababayan, di po ba? Tama rin naman yan. Naku, si Delia Sacoco, thank you naman boss. Ito, alam nyo, suking-suki natin si Delia, no? Oo. Boss Delia, thank you ha. Pero minsan magpapaawat ka. Ayan, wag! Hargon, wag dito, wag! Wag mo pinapakita rito, Hargon, wag! Ayoko niyan! Gusto ko, personal tayong nag-uusap dyan!
Wala, hindi kita papasalamatan dyan, pero thank you na rin, ha. Oo, ha, personal tayo mag-uusap. Minsan. Oo, ano, baka Idel Toto, ha? Oo, ito na. May 3 grupo rin na nabigyan ng permiso para magprotesta. Oo, ay may 3 grupo daw yung magpoprotesta. Hoy, Hargon, sa GC kita babanatan. Oo. Ang bagong alyansa Makabayan o Aha. Bayan ay pinayagang magsagawa ng tinagurian nilang People's Sona sa Nako. may St. Peter's Church sa Commonwealth Avenue bandang 3:00 ng hapon. Ito po yung ano, hindi nakakaalam, ano, yung St. Peter Parish ho, mga kababayan, yan po yung lagpas ho. Kung galing kayo ng Pelcoa, galing kayo ng Circle, mga kababayan, yan po yung paglagpas nyo ng Gutesco Commonwealth, ano po? Yung Gutesco Commonwealth, sino? Ay, siguro yung mga kaedad ko lang ang nakakaalam eh. Di mo ba? Paglagpas nyo ho yan, mga kababayan, ayun! Yun na ho yan, yung St. Peter, na hanggang doon lang ho yung binibigay nila. Hindi na ho sila pinapalapit doon. O, sa Ever nga. Hindi na ho sila pinapalapit doon, malapit sa batasan. Oo. Syempre, para naman sa seguridad, ano? Mga kababayan, alam ni Norwil, Abayon. Sino pa nakakaalam? Old Horse New Tricks. Ano yun? Ito pa, lagpas lang ng Tandang Sora. Shoutout sa mga taga Japan. Yamski, Mia. Thank you naman po. Di ba ba? Doon po yun. Sakristan ako dyan dati. Talaga ba? Sakristan ka rin dyan? Hindi ako eh. Ayaw ako tanggapin. Ayaw ako tanggapin. Tuloy. Highlight nito ang pagsira sa effigy na tinawag nilang Bongbong Mambubudol. Ang Naku! ating effigy, mayroong isang Ito na naman eh. Ito ang matindi, mga kababayan. Pwede ba gumawa naman kayo ng original? Kasi yung mambubudol, gamit-gamit na ng mga DDS yan. Tapos gagamitin nyo rin. Tapos galit din kayo kay Sarah. Ano mangyayari, di ba? Sabi ni Remedios, alam din niya. Bago mag-latex, sabi ni Jay Villaluz. Di ba? Sino pa nakakaalam? Comment nyo na lang. ang kamay dyan na may hawak na budol hat, magic hat. Naku, yan naman lagi naman. Alam nyo, yung mga ganito, nagawain po mga kababayan, kada zona. Kahit sino yatang naging pangulo, abay merong ganyan sila. Di ba ba? Hindi ho natatapos yan, mga kababayan. Tuwing may zona, may protesta. At tuwing zona, mga kababayan, meron ding mga ganyan. Ano? Yung bang nag-e-effort sila? Yung bang mga kababayan talagang may gastos pa? Bonggasyos. Kuyano. Thank you naman, dyan sa Japan. Bakit ganon? Mukha namang magandang babae ka, pero yung pangalan mo, pangit, Di ba? Palitan mo kaya yan. Bonggasyos. Kuyano. Palitan mo. Yan. Pera-pera lang. Yan na nga. Tuloy. Sa protest bukas, itataas yan, ang lalabas panay pula, bubbles. Yan po ang Bongbong Mambubudol. Naku. Yung isang kamay naman niya, kamay na bakal. Kamay na bakal. Di ba dapat lang na kamay na bakal ang maging presidente? Ang problema kasi, mga kababayan, kapag nahihigpitan sila, ayan, mga kababayan, nasasaktan. Alam nyo, mga kababayan, ako payag na. Kung maging kamay na bakal ang gagamitin ni Pangulo sa pangkalahatan, bakit hukaan nyo, mga kababayan ko? Bakit? Kasi mga kababayan yan na ngayon ang kailangan talaga natin. Dapat gamitin na yung kamay na bakal ni Pangulo. Yung mga umaabuso, Noemi Desierdo, Kato, na taga-Japan, thank you naman. Di ba? Gamitin mo na, Pangulong Bongbong. Yung mga bumabastos sa'yo. Unahin mo. Alam nyo, mga kababayan, eto sa dami natin na bansa na napuntahan, kapag ang presidente nyo ay binabastos, ano po? Mga kababayan, sabi nga ni Jen Angeles, hindi pwede yan. Kapag binabastos ang Pangulo, ang leader ng bansa, naku, kayo'y may kalalagyan. Pero kay Pangulo, dahil nasa demokrasyang bansa tayo, malaya ang lahat.
binigyan niya ng kalayaan. Pero nung panahon ni Pangulong Digong Niño, di ba? Nung panahon ni Digong, ano nangyari, mga kababayan? Di ba? Magsalita ka ng isa na pambabati ko sa kanya, sigurado bukas, hinuli ka na. Sabi ni John Paul, Speaker Martin, Senate President, Cheese, itutuloy ninyo na ang impeachment trial, go, 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 go. Ayan, natin sila, mga inang-inang niya mga yan. Tuloy. Referring to the repression, human rights abuses. Human rights abuses? Anong inabuso ni Pangulo na human rights? Wala akong matandaan. Sa sobrang bait na niyan, may nasasabi pa kayo? Ewan ko ba sa inyo? Wala nang naging mabuting presidente para sa inyo. Ganito itong mga makakaliwa, mga kababayan. Kahit gaano kabuti, kabait ang presidente, meron pa ring masasabi. Sasabihin nila na marami pa ring na abuso sa pamamagitan ng human rights. Di ba, mga kababayan? Nang abuso daw, mga kababayan, sa pamamagitan ng human rights. Wala na, mga kababayan. Under his administration. Kita nyo, under his administration. Sa panahon po ba ng Pangulong Bongbong Marcos, may inabuso ba na karapatang pantao? Sige nga ho, baka naman nagkakamali kayo. Baka naman yan ay panahon ni Digong. Hindi panahon ni Pangulong Bongbong. Kasi kung si Pangulo, abay inabuso ang karapatang pantao, baka lahat ng mga DDS vlogger na sumasalbahe, na mga nagmumura, na mga nambababoy, baka yung mga yan kasama na nakalibing sa Taal Lake. Tama? Kaso ang Pangulo, mga kababayan, hindi ganon. Malaya kayo. Bahala kayong sabihin ninyo yung inyong mga hinanaing. Makikinig ako. Pero wag nyong hahayaan na magdesisyon ang inyong emosyon para sa inyong mga gustong iparating sa kanya. Kasi hindi na mauunawaan. Di ba? Di ba mga kababayan? DDS vlogger, go na kayo sa China, sabi rito. Binubulin nga nila si PBBM. Ayan na nga. Yan nga ang ginagawa nyo. Sinusunog nyo yung mga imaheng sinasabi nyong lumalarawan kay Pangulo. Tapos sasabihin nyo, sinisikil yung karapatang pantao nyo? Hindi ba naman mga gunggong talaga tong mga to, no? Hindi ho Sa sobrang bait na ni Pangulo, mga kababayan Di po ba? Sa sobrang bait ho ni Pangulo. Abay, hinayaan tong mga ito. Our beloved Boss Mike